Pagbasa sa aklat ni Juan, unang kabanata. Ang salita ng buhay. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay, hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan, at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang patotoo ni Juan nang suguin ng mga Hudyo ang mga pari at mga Levita mula sa Jerusalem upang siya'y tanungin, "Sino ka ba?" Siya'y nagpahayag at hindi ikinaila kundi sinabing, "Hindi ako ang Kristo." Siya'y kanilang tinanong, "Kung gayoy, ikaw ba si Elias?" At sinabi niya, "Hindi ako." "Ikaw ba ang propeta?" At siya'y sumagot, "Hindi." Sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba? Bigyan mo kami ng isasagot sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sinabi niya, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias." Sila'y mga sugo, buhat sa mga Fariseo. Siya'y tinanong nila, "Kung gayoy, bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta?" Sila'y sinagot ni Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig. Sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo kilala.
na pumaparitong kasunod ko at hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang sandalyas. Ang mga bagay na ito'y nangyari sa Betanya, sa kabilang ibayo ng Hordan, na pinagbabautismohan ni Juan. Ang Kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yaong aking sinasabi. Kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel." Nagpatotoo si Juan, "Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Hindi ko siya nakilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, 'Ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo.' Aking nakita at pinatotohanan kung ito ang anak ng Diyos." Ang unang mga alagad ni Jesus. Kinabukasan, muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus, samantalang siya'y naglalakad at sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos." Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod, ay sinabi niya sa kanila, "Ano ang inyong hinahanap?" At sinabi nila sa kanya, "Rabay, na kung isasali ng kahulugan ay guro, saan ka nakatira?" Sinabi niya sa kanila, "Halikayo at tingnan ninyo." Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira, at sila'y nanatiling kasama niya ng araw na iyon. Noon ang oras ay mag-iika-sampu. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, "Natagpuan na namin ang Mesiyas, na kung isasalin ay Kristo." Kanyang dinala si Simon kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw si Simon na anak ni Juan, tatawagin kang Cefas, na kung isasalin ng kahulugan ay Pedro." Tinawagan ni Jesus sina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe at sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe nga ay taga Betsaida sa lungsod ni na Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, "Natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Sinabi sa kanya ni Nathaniel, "Mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, "Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano mo ako nakilala?" Si Jesus ay sumagot, "Bago ka tinawag ni Felipe,
Nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Nathanael sa kanya, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Si Jesus ay sumagot sa kanya, dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ikaw ay sumasampalataya. Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito. Sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik-manaog sa anak ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Ang iyong salita na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mga nakinig sa iyong salita ngayon, sila po ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at isuko ang kanilang buhay at maniwala na sa pamamagitan ng krus ni Jesus, sila ay iyong pinatawad sa kanilang mga kasalanan at sila ay may buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Jesus, dahil ibinigay mo ang iyong buhay sa amin. Pinupuri ka namin. Amen.